Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, tumitila ang bawat unos sa buhay kung nakakapit ang buhay sa matibay na pananampalataya at pananalig sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo, maririnig nating pinatigil ni Jesus ang malalakas na alon at hangin na siyang ugat ng lubang pagkatakot ng kanyang mga disipulo. Ang tugon ni Jesus sa kanilang pagkatakot ay, "Wala ba kayong pananalig?" Dumulog tayo sa misang ito na mas paigtingin pa ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya upang tuluyang kumalma ang mga unos sa ating buhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa
sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlay dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang. Huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Merong naglayag, nalulan ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin, kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na di matarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat. Hangin ay lumakas, lumaki ang alon, na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga nila at sa kahirapan, sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak. At sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin ngayong malamang kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas. At nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusugod maging ng hangin at ng dagat? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. At kung meron man pong isang bagay na gusto kong baunin po ninyo mamaya pagkatapos natin magsimba o magmisa, baunin po ninyo na kailanman kasama niyo ang Diyos. Baunin po ninyo na kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos. Baunin po ninyo kailanman na ang Diyos puno ng pagmamahal sa iyo. Mga kapatid, sa mga oras na ikaw ay masaya, kasama mo ang Diyos. Sa mga oras na puno ng kaligayahan, tagumpay, pagpapala ang buhay, kasama mo ang Diyos.
Sa mga oras na ikaw ay humaharap sa pagsubok, sa mga oras na ikaw ay nawalan, sa mga oras na ikaw ay humaharap sa hirap ng buhay, sa problema ng buhay, tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Ano mang pinagdaraanan mo, masaya ka man, malungkot, kasama mo ang Diyos. Mga kapatid, bakit ho sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay ngayong umagang ito? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, niyaya ni Jesus ang kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, at tumawid nga sila, sakay sa isang bangka. At habang sila ay patungo doon sa ibayo, nakaranas sila ng malaking unos. Hindi lang simpleng unos, malaking unos. At nung sila ay nakaranas ng malaking unos, meron din itong malakas na hangin, malalaking alon, at halos mapuno na ng tubig ang kanilang bangkang sinasakyan. Marahil magtataka ka, bakit nakaranas pa sila ng pagsubok na ito? Sino ba ang kasama nila? Si Jesus. Minsan may mali tayong pagkakaintindi na akala natin ligtas tayo sa lahat ng problema, ligtas tayo sa lahat ng unos, ligtas tayo sa lahat ng pagsubok. Kasi naman, Father, araw-araw naman ako nagdarasal. Kasi naman, Father, tuwing Biyernes, nasa simbahan ako ng Quiapo. Bakit ako pa ang nawala ng trabaho? Bakit ako pa ang may sakit? Bakit pa ako ang nahihirapan? Pero tandaan natin, mga kapatid, ang mga unos ng buhay, ang mga problemang hinaharap natin sa ating buhay, ito po yung mga bagay na hindi natin makontrol. Haharapin natin ang mga bagay na ito. Pagdadaanan natin ang mga bagay na ito. Kaya po, mga kapatid, 3 bagay para harapin ang iba't ibang unos ng buhay. Una, matulog ka. Marahil magtataka po kayo. Kasi kapag ikaw may problema, anong payo lagi sa atin? Harapin mo yung problema mo. Kumilos ka. Magtrabaho ka. Di ba po? Pero sa ating ibanghelyong napakinggan, habang sila ay papunta sa ibayo, merong natutulog. Sino ang natutulog? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga yung mga alagad, tila sumama ang loob, tila nagalit. Ang lakas-lakas na po ng alon, lulubog na po ang bangka. Ikaw, ang sarap pa ng tulog mo. Pero kung titingnan natin ang kwento sa Biblia, maraming kwento sa Biblia, maraming mga karakter, maraming mga propeta, nakaranas ng pagsubok, nakaranas ng hirap, nakaranas ng pag-uusig. Pero anong ginawa? Natulog. Dahil sa pagtulog, hinahayaan nating kumilos ang Diyos. Tila sinasabi natin, ipinapaubaya ko na po, mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinapaubaya ko na po sa inyo, Diyos Ama. Kaya makatutulog ako ng mahimbing. Kaya nga minsan kapag ako ay nagmimisa at nakakakita ako ng natutulog, sinasabi ko na lang sa aking sarili, baka may pinagdadaanan. Baka merong problema. Baka merong hirap. Nakatutulog dahil payapa na kailanman hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya kung tunay at malakas ang inyong pananampalataya, harapin ang anumang unos at pagsubok ng buhay, matulog ka.
pero hindi nangangahulugan sa iyong pagtulog, hindi ka nakikilos. Kundi ang iyong pagtulog, nangangahulugan na nandoon ang iyong tiwala sa Diyos, tiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, na hindi kanya pababayaan. Pangalawang bagay, mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus merong binigay at pinatigil ang napakalakas na bagyo. Si Jesus pinatigil ang napakalakas na alon. At bakit kayang patigilin ni Jesus ang lahat ng mga ito? Dahil alam natin na si Jesus makapangyarihan. Si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, mas malakas sa kahit anumang pagsubok at bagyo ng buhay na meron tayo. Tandaan mo, mga kapatid, mas malakas ang Diyos, mas malakas ang mahal na pong Jesus Nazareno sa hirap ng buhay na pinagdaraanan natin araw-araw. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, puno ng hirap ang iyong puso, puno ka ng problema, puno ng bagyo, o para kang dumaraan sa bagyo ng buhay, tandaan mo, mas malakas ang Diyos. Tandaan mo, mas malakas ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung mas malakas ang mahal na pong Jesus Nazareno, ano ang panawagan sa atin? Kapag merong bagyo, ano ang malakas? Hangin. At minsan hindi lang hangin, ulan. At kapag malakas ang hangin at ulan, minsan tayo'y tinatangay. Tayo ay naaalis sa kung nasaan tayo. Pero upang tayo ay manatili, kumapit tayo sa Diyos. Dahil alam natin, yung ating kakapitan, matatag. Yung ating kakapitan, malakas. Kaya kapag ikaw ay humaharap sa hirap ng buhay, sa mga bagyo ng buhay, sa unos ng buhay, huwag ka lang maniwala. Ngunit kasama sa iyong paniniwala, ang iyong pagkapit. Dahil lahat ng kumapit sa Diyos, hindi niya pinabayaan. Hindi niya binitawan. Uulitin ko po, lahat ng kumapit sa Diyos, hindi niya binitawan. Alam niyo mga kapatid, marami pong ibang sekta ang tumutuligsa sa atin mga Katoliko. Tayo sa ating mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit daw tayo hawak ng hawak? Bakit daw kailangan pa nating pumila ng napakahaba, mahawakan lang siya? Pero di ba, sa ating paghawak na yon, hindi lang basta paghipo eh. Ito ay simbolo ng ating pagkapit sa Kanya. At itong pagkapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, pagpapaalala sa atin, hindi niya din tayo bibitawan. Hindi niya din tayo iiwan. Ngunit ang pagkapit na ito ay isang pagpapaalala sa atin nang meron tayong malakas, matatag na pinanghahawakan. Kaya kung meron man tayong isang bagay na panghawakan sa mundong ito, huwag ang kayamanan, kundi panghawakan si Jesus. Panghawakan ang Diyos. Mga kapatid, ang mundo
ay isang mundong walang o hindi ka pwedeng walang problema. Isang mundo na puno ng pagsubok, puno ng kahirapan. Pero anong panawagan sa atin sa araw na ito? Matulog. Pangalawa, dahil sa ating pagtulog, nagtitiwala tayo sa kakayanan ng Diyos. At kung tayo ay nagtitiwala sa kakayanan ng Diyos, huwag kang bibitiw. Kumapit ka. Dahil ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating tunay na sandigan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating mga buhay. Taimtim nating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa nawa sila ng mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Hilumin nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at iba pang mga nagturusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Patatagin mo nawa ang aming pananalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ng landasin patungo sa iyo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinambagan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka sa mahirap na ngalan mo. Mga sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iatiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalat sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.
ang kaligtasan. Kristo Padre Jesus, Nazaret.